Hi guys, this is Mime and welcome back to my YouTube channel. So if you are new to this channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So for today's video, we're gonna make a review about the certain products here. I have here with me itong tada! This one is a Daily Plus Pearl Skin White Tomato. This is a whitening supplement. Yan siya. Organic whitening supplement. Itong isang bottle na to, meron siyang 60 capsules and each capsules has a 500 mg kagaya nung review ko dati ng apple cider. And I'm going to show you yung itsura ng capsule niya. Ito. Plain white lang yung capsule niya. Okay, para sa mga magtatanong muna kung FDA approved ba itong product na to is unfortunately, wala ko nakita sa kanya na individual product FDA registration niya. But, yung nag-release nito ng company na si Enernova Company Incorporated ay registered siya sa FDA noong January 3, 2024. So, bago pa lamang siyang na-register. So, I assume that this product is, ongoing pa. Okay, I'm going to discuss to you kung paano itong nakakaputi. Since hindi siya glutathione, paano siyang nakakaputi? This product claims that it is skin whitening product and it is an oral sunscreen and anti-inflammatory and of course, hydration. Ang product na ito, itinuturing nilang 6-in-1. Tinutawag nilang 6-in-1 product because meron itong vitamin C, vitamin E, vitamin A, B3, nicotinamide, and of course, yung white tomato. I-discuss ko sa inyo mamaya kung ano yung white tomato at paano siya nakakaputi. O, alam ko namang alam nyo na kamatis yun. Pero syempre, okay, ang recommended use nito ay para sa adult lamang. Bawal ito sa mga bata. 2 capsules a day, which is 1 capsule in the morning and 1 capsule in the evening before meal. Before meal siya, hindi siya after meal kagaya ng ibang food supplement. This is before meal. So, balik tayo dun sa may company na nag-release nito na si Enernova Company Incorporated na approve siya sa FDA na January 3, 2024 as a food trader. So, yun, pwede naman siya mag-release kasi food trader siya. Okay, punta na tayo dito sa ano nga ba si white tomato. Bakit ito nakakaputi? Discuss natin yung mga bagay-bagay. So, itong white tomato ay ilalagay ko na dyan. Of course, kamatis siya, nagulay puti, which is hindi naman siya genetically modified. Ibig sabihin, hindi siya kusang nagkaroon lang ng white na tomato. Gawa lang nila yun through breeding techniques, which is may mga alam lang yun sa nasa agriculture and mga nasa farming. And of course, alam naman natin na yung tomatoes are good for skin. Ano nga ba yung mas better? Red tomatoes or white tomatoes? Okay? Ang red tomato sa ideal sa sun protection, anti-aging, benefits, and overall skin health dahil sa kanyang taglay na lycopene. And of course, ang difference ng between yun naman na yung red. And of course, dito tayo sa white. White tomatoes naman ay suitable for skin brightening. So, sa makatuwid, sa pampaputi, is mas okay si white tomato. And it can reduce pigmentation. Nakakatanggal yan ng mga dark spots. And it also acts as a UV foundation since it is considered as a, what do you call that? Oral sunblock. Nagpo-provide ng oral sunblock na yun is yung colorless carotenoids. Ano nga ba yung carotenoids? Yung carotenoids, yun yung nagbibigay color sa mga fruits. And of course, yung din nagbibigay color sa mga gulay. Yun siya. So, marami tayong klase ng carotenoids. Since marami din tayong klase ng gulay, I mean like color ng gulay and fruit. So, and I have here a variety of white tomatoes. Mga white tomatoes na yun is known na ginagamit sa mga beauty products and supplements.
Yung meron akong White Beauty, White Queen, and White Wonder. Diba? Ang ganda ng mga pangalan. It's ng white tomato. Ang mga white tomatoes ay known in sila na high on antioxidants ingredients. Ayun yung mga phytoin and phytoplatin. Yung phytoin at phytoplatin ay di-discuss ko sa inyo mamaya kung ano yung mga yan. Help treat skin pigmentation such as what they call that, melasma. Para sa mga hindi alam ko ano yung melasma yun yung mga dark spots sa ating mukha, yung pecas. Bakit siya nag-act as a UV defense sa ating katawan? Because it can increase the natural SPF na meron tayo sa katawan. So, ayun, meron din siyang anti-aging properties. And of course, syempre, nutrients-rich profile. So, ayun, meron siyang vitamins and minerals, and of course, antioxidants. Okay, didiscuss ko muna sa inyo yung antioxidants na present sa kanya, kung bakit siya nakakaputi. Si phytoin and phytoplatin, yung dalawang yon na meron si white tomato ay nakakapag-increase ng glutathione level sa ating katawan. Wait. Bakit ako nagme-mention ng glutathione since hindi naman siya glutathione? So, ayun na nga. Actually, yung katawan natin is meron siyang natural glutathione levels. Okay? So, dahil sa pagtitake mo ng white tomato, dahil doon sa dalawang antioxidants na nabanggit ko, yun yung nakakatulong sa glutathione levels para tumaas siya. Okay? Nagbo-boost siya, ganun. Siyempre, as I've said earlier, na nakaka-produce naman talaga ng glutathione ng katawan ng tao. Meron naman talaga. Ano yung mga pagkain na pwede makaboost ng natural glutathione sa ating katawan? Okay, number 1 dyan is yung mga sulfur-rich foods. Oh my God, yung anak ko, pinutol niya yung pera. Anak naman. Bakit mo naman pinutol yung 20 ko? So, ayun, yung sulfur-rich foods, yun yung mga onions, garlics, and shallots. Para sa may mga hindi alam ko ano yung shallots, yung mga sibuyas na pahabang ganun. So, yun. Sulfur-rich food din yun. Yung lasa nun is parang middle siya ng combination siya ng red and white. So, ayun yung shallots. Okay, we also have here yung cruciferous vegetables, yung mga broccoli, cauliflower, and mustard greens yan din. Nakapag-boost din yan ng glutathione level sa katawan natin. And meron din tayo yung food rich in amino acids, yung mga beef, fish, poultry, diba? Hindi natin alam yan na meron yung silbi. Nakaputi din, ganun. So, yun ang pala. Next is yung vitamin C rich foods. Vitamin C, mga orange, kiwis, strawberry, yan. Hindi lang naman nakapagpataas ng immune system ng vitamin C. Yung vitamin C din na yun ay nakakatulong din sa pag-maintain ng glutathione level sa katawan. Kaya nga kapag umiinom ng glutathione, yung iba ay umiinom din ng ascorbic acid, or in other names, it is a vitamin C. And the other foods that we have is yung high in glutathione and N-acetylcysteine. Yung mga nakakilala sa N-acetylcysteine para sa mga umiinom ng food supplements and nagba-vitamins na kilala na nila yan, nababasa nila yan bago nila inumin, is highly contained din ito si asparagus. And of course, we also have yung avocado, naturally rich in glutathione and contains cysteine din also. And of course, we have almonds, meron din yun, and cabbage. Yung almonds naman is mineral siya. Yun lang naman, kumain na ng mga prutas at gulay. Nakaganda rin naman talaga ng skin yon. So, ayan, balik tayo. This one is actually good. It's nice. Masasabi ko na marirecommend ko siya since it's organic because meron siya yung tomato. And known naman siya na nakakaputi talaga at nakakakinis. And sa aking personal experience, wala pa naman akong na-experience na side effects sa product na to. So, ayun lang naman. So, kung meron pa naman kayong mga ibang katanungan regarding this product, siguro try ko lang din open yung comment section. But, yun na muna for now. And thank you guys for watching and see you in the next video. Bye!